umiingay muli ang pangalan ni Attorney Harry Roque matapos hingin ng House Quad Committee ang tulong ng mga otoridad para siya ay arestuhin. Ito ay matapos siyang i-contempt ng komite dahil sa hindi niya pagsumite ng mga dokumentong kaugnay umano sa investigasyon nila sa Pogo. Patuloy ang paghahanap ng pulisya kay dating presidential spokesman Harry Roque matapos siyang ipaaresto ng Kamara. All agencies po, not only the Philippine National Police and the NBI and the BI are helping po sa paghahanap po sa kanya. Hindi naman po kami hihinto. Nang tanungin kung may impormasyon na ba ang pulisya kung nakalabas na ng bansa si Roque. Amin na lang po muna yon. Pugante na ang turing ng mga mambabatas kay Roque. Nakontempt siya 1 linggo na ang nakararaan dahil sa hindi niya pagsusumite ng mga dokumento na una niyang pinangako na isusumite sa Quad Committee. Kabilang sa mga dokumentong ito ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Gayon din ang mga dokumentong kaugnay ng kanyang stake sa Biancham Holdings and Trading. Ang Biancham ang may-ari ng kumpanyang PH2 na may-ari naman ng isang bahay sa Benguet kung saan nahuli ang isang Chinese fugitive noong nakaraang buwan. Pinagpapaliwanag din si Roque sa biglaang pagtaas ng yaman ng kumpanyang Biancham mula 125,000 noong 2016 sa 125 million noong 2018. Ayon sa Quad Committee, posibleng may kinalaman dito ang operasyon ng Pogo. Sinubukan ng ihain ng warrant sa opisina ni Roque sa Makati. Wala doon si Roque at tumanggi umano ang kanyang staff na tanggapin ang warrant. Sa kabila nito, nakapag-post pa rin sa social media si Roque. Hinahamon niya ang desisyon ng Quad Committee sa pamamagitan ng paghahain ng apela sa Korte Suprema. Pero ayon kay House Quad Committee Lead Chairperson Robert Ace Barbers, kailangan munang maaresto si Roque bago siya makapaghain ng petisyon. Kung ang gusto nilang patunayan ay meron akong unexplained wealth, bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? Humanap sila ng ebidensya. Kung sinasabi nila na Pogo ang bumili ng mga lupa namin, di ilabas nila. Paano naman po mangyayari yun? Yung mga aking family corporations, 2014 pa sinimula, wala pang Pogo sa Pilipinas. Hindi ako pugante dahil ako po ay lumabag sa batas. Pugante ako sa Kongreso lamang. Wala po akong pakialam. Pinunapa ni Roque ang pagkocontempt ng Quadcom sa resource persons nito kapag hindi nila nagugustuhan ang sagot. Inakusahan din niya ang komite ng power tripping. Kung ako'y na-cite in contempt of Congress, ang Kongreso naman po cited in contempt of the people of the Philippines. Mensahe naman ng pulisya kay Roque. Alam niya naman po yung tama sa mali. But dapat sa ano po siya, magpakita po siya doon sa dito po sa House of Representatives. Hindi lang ito kay Harry Roque. Sa lahat ng taong merong processes galing sa ahensya, be it warrant of arrest, be it contempt, sundin lang po natin ang batas. Pinky, itutuloy sa Webes ang hearing ng House Quad Committee at umaasa ang mga kongresista na bagong araw na yon ay mahahanap at mahuhuli na si Roque at ihaharap sa Quad Committee. Balik sa'yo. Hana, sabi mo nga sa Thursday ang continuation ng Quadcom Committee. Sino yung kanilang inaasahang bagong imbitado sa hearing? Yes, Pinky, tama, Thursday na yung hearing at inaasahan na dadating muli si Cassandra Ong, isang Lucky South 99 authorized representative at ang bagong resource persons na inaasahan ng Quadcom ay syempre ang Sual Pangasinan Mayor na nauugnay kay dismissed Bamban Mayor Alice Go at inaasahan din na dadating sa hearing si Alice Go. Balik sa'yo, Pinky. Maraming salamat, Hannah T. mula sa Batasan.